And panglima, no, emergency fund. Sobrang simple nitong concept na to pero sobrang laking tulong po, no. So protect investment against put and take. Also avoid debt. Siyempre, kapag may investment tayo, maganda, stay put lang yan. So ano yung kukunin natin pag nangailangan tayo ng pera? Yung laman ng savings natin. Okay? Yung emergency fund natin yung gagalawin natin. So ano ba yung mga pwedeng mangyaring emergency? No, yan, no? Kapag may nagkasakit, no, yung extended care for aging parents, in-laws, o nagkaroon ng kailangan ipa-repair, kagaya ngayon, umuulan, di ba? So, catastrophe, sudden loss of income. So, kagaya ngayon, AI na. Ibig sabihin, marami na rin nawawala ng trabaho dahil sa technology, di ba? Or marami na rin po kung pupunta tayo sa mga mall, di ba? Dami na rin nag-shutdown, nag-close na business or restaurant. So charging your emergencies to debt will create more problems. So again, wag nating isipin agad na utang ang solusyon. Dito sa IMG, kailangan matuto tayo at gawin natin yung business para meron tayong extra fund for emergencies, no? So again, sabi no iba emergency daw, no? Pero unplanned travel pala, gimmick, no? O kaya manganganak na yung asawa. Sabi kasi hindi daw emergency yun eh dahil 9 months naman yun pinagbuntis, 'di ba? So dapat nag-prepare ka agad. Or naku, yung pamangkin mo mag-aaral na ng college pero 'di ba? Bago naman siya mag-college, ilang years 'yon, 16 years, 'di ba? So dapat napaghandaan natin. Solution? Dapat may emergency fund tayo na at least 6 times ng monthly income natin. Pero ako dahil nag-business ako, kung gusto niyo mag-business, no, at least 1 year, meron kayong emergency fund. Okay?